Marami pong nagagalit kapag tinatawag natin silang Iglesia ni Manalo. Alam niyo po, sa Iglesia ni Manalo, bago ka umanib, tuturuan ka ng mga doktrina. Bago ka bautismuhan, kailangan dadaan ka muna sa doktrina. Ang isa sa mga turo o tagubilin sa kanila o doon sa mga umaanib sa Iglesia ni Manalo, huwag papayag na tawaging Iglesia ni Manalo. Ito po. Kaya pagka sinabing huwag papayag, utos po. Ipinag-uutos sa kanila na huwag silang tawaging Iglesia ni Manalo. Kapag ka po tinawag natin silang Iglesia ni Manalo, magagalit po sila. Pero konti pong pag-aaral, konting pagsusuri bago po kayo magalit. Marami kasing nagsasabi na hindi ka ba marunong bumasa? Ang nakalagay sa harap ng aming kapilya ay Iglesia ni Cristo. Nakarehistro sa gobyerno Iglesia ni Cristo. Bakit mo kami tinatawag na Iglesia ni Manalo? At sa kabila po, kasi po ayaw po nila, ipinag-uutos talaga nila. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng kaunting kaalaman, karunungan. Narito po ang isang blackboard. Marami ritong nabibigla o nagugulat. Kung palabasa po kayo ng Biblia, Kapitulo 2, talatang 39, aklat po ng Gawa, sa inyo, mas maganda po babasahin ko sa inyo para maintindihan po ninyo. Ganito ang ating matutunghayan, Gawa, Kapitulo 2, talatang 39. At sinabi sa kanila, 39, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Ibig sabihin, dito po meron pong tinutukoy na sa inyo ang pangako. Kung babasahin po natin ang 36, mas maganda po babasahin ko sa inyo. 36, pakatalasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon. Itong si Jesus sa inyong ipinako sa krus. Ito po yung tinatawag na mga angkan ni Israel o mga lahing Hudyo. Ito po yung unang bahagi. Pangalawa po, at sa inyong mga anak. Dito po, meron pong binabanggit sa inyong mga anak. Paano sila naging anak? Unang Korinto 4:15. Pakinggan po ninyo. Sapagkat bagamat magkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, at wala nga kayong maraming mga ama, sapagkat kay Kristo Jesus, ipinanganak ko kayo sa pamagitan ng Ebanghelyo. Ito po yung tinatawag ng mga hentil. Kaya titingnan po nyo at susuriin. Ito pong blackboard na aking narito po. Ang una, Hudyo. Yung pangalawa, yun ang hentil. Ito po, mga Hudyo, mga hentil. Ito pong mga Hudyo, yun pong tinuruan ni Kristo at ang 12 apostol. At yung pangalawa po, yun pong tinatawag ng mga hentil sa pangunguna po ni Apostol Pablo. Ito pong una at ikalawa, hindi po natin kinagisnan. Bunga po ng pagkakaroon ng council. Yung pong mga nagtalikod sa una at ikalawang bahagi, nagbuo po silang tinatawag na council.
Ginawang Diyos ang Kristo 325 AD sa Konsilyo ng Nicea. Ginawang Diyos ang Espiritu Santo 381 AD sa Konsilyo ng Constantinople. Kumbaga doon sa pagkakabuo ng council. Ngayon, meron pong binabanggit dito sa 39 at sana nga sa malayo. Saan po yung tinatawag na malayo? Ang babasahin ko sa inyo, Isaiah 43:5-6. Pasinin po ninyo kung anong nakalagay rito sa Isaiah 43:5-6. 43:5-6. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumayo. Sa 5. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumayo. Sumasayo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan at pipisanin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa hilagaan, bayan mo, at sa timugan huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga aking anak na lalaki na mula sa malayo at ang aking anak na babae mula sa mga wakas ng lupa. Yung pong pangatlo, kasi po yung silanganan nasa 5. Pagkatapos yung nasa malayo. Para mapagdugtong po, from the far east. Babasahin po nila ang 43:5 ng James Moffat. From the far east. Yun po ang tinatawag na ikatlong bahagi. Mas maganda po, babasahin ko sa magandang balita, Biblia. 43:5. Ganito po ang ating matutunghayan. Pansinin po ninyo. Isaiah 43:5. Dito po sa magandang balita, Biblia po. 43:5. Ito po. Huwag kang matakot. Ako'y kasama mo. Mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran ay titipunin ko kayo at ibabalik sa dating tahanan. Mula sa dulong silangan. Ang ikatlo, magmumula po sa dulong silangan. Dito po marami pong hindi nakakaalam. Ano po ang nagawa ng ikatlo? Babasahin ko sa inyo ang Isaiah 24:15-16. Paborito po ng Iglesia ni Manalo. Pasinin po ninyo kung anong nakalagay sa ikatlo. Sa Isaiah 24:15-16. Kung anong ginawa po nila. Kaya luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ang Israel sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduludulungang bahagi ng lupa'y nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matwid. Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamayat ako sa aba ko, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigaw ang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigaw na may lubhang kataksilan. Ibig sabihin, ang ikatlo, nagmula sa malayong silangan, from the far east, Isaiah 43:5, mula sa dulong silangan. Ano pong nagagawa nila? Kataksilan sa harap po ng Diyos. Bakit po kataksilan sa harap ng Diyos? Mas maganda po dito po sa paano po sila naging taksil sa harap ng Diyos? Si Manalo po kasi,
batay po sa pagtuturo, bakit sila naging taksil? Ang lupa naman ay nadumhan sa ilalim ng nandoon sapagkat kanilang sinalangsangang kautusan. Binago ang alituntunin, sinirang walang hanggang tipan. Ano po ang ginawa ni Manalo? Si Manalo po kasi, nagbuo po siyang tinatawag na church administration. Ang dating paniniwala po ng Iglesia ni Manalo, God rules. God rules. Ang God rules po sa Iglesia ni Manalo, dati ang paniniwala nila. Ganito po ang ating matutunghayan sa isang pasugo. Dati po ang paniniwala nila sa mga God rules. Ito po. Dati ang paniniwala nila, forever ang God rules. Hindi po naging forever ang God rules sa kanila. Hindi po naging forever ang God rules. Kung muli kong babasahin sa inyo, kung bakit hindi ko, ito po ay hulang natupad. Isaiah 24:5. Ang lupa naman ay nadimhan sa ilalim ng naandoon sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan. Binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan. 15:16. Kaya luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwigbagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduludulong bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian siya sa matwid. Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamayat ako sa aba ko, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na may lubang kataksilan. Baka naman po mayroong magtanong, papaano mo mapapatunayan yung hula sa Isaiah 24:15-16 natupad sa ikatlong bahagi? O sa ipinakikilala nating Iglesia ni Manalo? Narito po ang isang pasugo. Ang sumulat po nito ay si Benvenido C. Santiago. Siya po ang editor-in-chief noon. Ang pasugong ito issue noong July 2003. Bilang mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito, batid natin na pangunahing tungkulin natin na siya ipaglingkuran sambahin sa katunayan nakasahad sa hulang nagpapatutuo sa ating kahalalan na itong layon ng Diyos sa pagtawag niya sa atin. Sinabi ni Propeta Isaias, kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatigbagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduludulong bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matwid. Isaias 24:15-16. Ang ginawa po ni Benvenido C. Santiago, hindi po niya isinulat yung kalahati ng 16. Pero silang nagpapatutuo ng katuparan ng Isaiah 24:15-16 sila po. Hindi pa man po nabubuhay si Manalo, si Ginoong Peranji Manalo, may hula na. Papalitan po nila ang God rules. Kaya si Manalo, nagbuo po siya ang tinatawag na church administration. Ito po, kung nakikita po ninyo, nagbuo po siya ang tinatawag na church administration. Ang layunin po, gumawa ng administrative rules. Bakit pa sila nagtayo o gumawa o nagbuo ng church administration para gumawa po ng administrative rules? Baka sabihin po ng iba kasi meron po nagko-comment. Hindi po administrative rules, kundi tuntunin ng pangangasiwa. Mas maganda po babasahin natin ang isang pasugo kung bakit ko nasabing hindi po naging forever ang God rules sa kanila. Ganito po ang ating matutunghayan
Sa isang pasugo rin ng Iglesia ni Manalo ang ating pasasagutin. Baka sabihin nila, likha natin yung terminong administrative rules. Baka sabihin po nila na gawa-gawa lang natin. Mas maganda po dito sa isang pasugo ng Iglesia ni Manalo ang ating pong pasasagutin. Sila mismo po ang may gawa. Narito po ang isang pasugo. Kasi po, ang sabi ng iba, hindi po administrative rules, kundi tuntunin ng pangangasiwa. Kasi po, kaya binabanggit ko po yung terminong administrative rules, mababasa dito sa isang pasugo. Ang pasugong ito ay ginawa noong January hanggang February 1991, Volume 43, Number 1. Ang sumulat po nito ay si Pelham B. Puentes, Unity with the Church Administration. In no way should these administrative rules, ito na po, in no way should these administrative rules of the church contradict the doctrines of Holy Scripture, lest the very purpose of commissioning the church administration would have been defeated. Ipinakikilala lang nila na hindi po daw kontra sa Biblia ang mga administrative rules. Pero ito pong sinabi nilang ito kontra sa pasugo. Bakit ko po sasabihin? Paano ko nasabing kontra ito sa pasugo? Pasugo rin ang sasagot sa akin. Narito po. Ganito po ang ating matutunghayan. The Holy Scripture. We believe, ito po yung Iglesia ni Manalo, that the Bible is the sole basis of faith and service to God. Ano po ang kanilang paniniwala na kanilang sinasalungat? Ang tanging batayan nila, Biblia. Kung ang tanging batayan mo ay Biblia, sole basis of faith, hindi ka gagawa ng administrative rules. Nananawagan po ako sa mga kaanib ng Iglesia ni Manalo. Magpaturo po kayo sa mga kaanib ng Iglesia ni Manalo, magpaturo po kayo ng pandoktrina numero 1. Ito po yung doktrina. Baka sabihin ng iba manawagan po kayo. Magpaturo muli kayo ng pandoktrina numero 1. Mananawagan po ako sa mga ministro ni Manalo, turuan niyo muli. Paano po nila tuturuan? Sila mismo. Itong mga ministro niya nagigitla. Nagtataka kung paano nadagdagan napalitan ng administrative rules. Hindi po nila alam. Kasi po, bakit kailangan turuan kayo ng pandoktrina numero 1? Kasi po meron pong tagubilin si Manalo rito Ganito ang ating matutunghayan kung anong tagubilin ni Manalo sa kanyang doktrina. Itakwil ang paniniwala sa katisismo, pasyon, Book of Mormons at iba pang mga aklat ng ibang reliyon sapagkat ito'y bawal ng Diyos. Kasi nga ang paniniwala nila, ang tanging batayan nila, Biblia. Pagkatapos ngayon yung mismong gumawa ng doktrina. Sinong gumawa ng doktrina? Si Manalo. Kinalaban niya yung doktrina niya. Bakit niya kinalaban? Paano mo mapapatunayan kinalaban niya? Nagbuo po siya ng church administration para gumawa ng administrative rules. Ibig sabihin, si Manalo, hindi naman po mukhang nalilipasan ng gutom si Manalo. Ang tanging batayan ba niya? Binasa ko na kanina. Ang tanging batayan ba niya? Ang Biblia. Hindi na siya gagawa ng administrative rules kung ang tanging batayan niya Biblia. Dapat po God rules. Ang tanging batayan ba ni Manalo ay God rules? Hindi. Hindi naging forever. Kaya si Manalo po, alam niya
Na siya, alam ni Manalo na kinalaban niya yung mga God rules. Alam niya. Pero ano po ang itinuturo niya sa kanyang mga kaani? Huwag lalaban sa pamamahala. Gumawa siya ng 10 utos. Kung nagawa ng tunay na Diyos na gumawa ng 10 utos sa bayang Israel, sa iglesia ni Manalo, si Manalo gumawa ng 10 utos. Ang isa sa mga 10 utos niya, huwag lalaban sa pamamahala. Ano po yung terminong huwag lalaban? Hindi mo siya dapat kalabanin. Alam niyo po, sa tunay na iglesia ni Cristo, sa tunay na tagapagturo, mga tunay na tagapagturo, pwedeng kalabanin. Pero si Manalo, hindi mo na pwedeng kalabanin. Dahil doon sa kanyang utos. Ito po ang terminong huwag lalaban sa pamamahala. Kontra ito sa Galacia, Kapitulo 1, talatang 8 hanggang 9. Pasinin po ninyo. Anong nakalagay rito? Galacia, Kapitulo 1, talatang 8 hanggang 9. Datapot kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit. Ito po, apostol man, anghel man na mula sa langit. Ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. 9. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang ating sinasabi ngayon. Ibig sabihin, walang pagbabago. Pero pagka meron pong nagbago dun sa turo mo, itatakwil ka. Tutuloy ko ng basa. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang ating sinasabi ngayon. Kung ang sino man mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa amin, na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. Kaya po yung utos o turo ni Manalo, huwag lalaban sa pamamahala, kontra ito. Kaya wala pong mababasa sa Biblia na huwag lalaban sa pamamahala. Nakasulat lang doon sa ginawa ni Manalo. Kaya magpaturo po kayo ng doktrina. Doktrina numero 1 kung pwedeng palitan ang God rules ng administrative rules. Sino pong gumawa ng administrative rules? Yung church administration. Alam naman natin itong church administration, mga tao yan. Alam niyo po, hindi na po bagong bagay yan kung ayong ginawa ni Manalo. Bakit po hindi na po bagong bagay yung ginawa ni Manalo? Ganito ang ito po ang pinakalayo ni Manalo kung bakit siya nagbuo ng church administration. Ganito ang ating matutunghayan, nakulat po ng Marcos, Kapitulo 7. Marcos, sa magandang balita Biblia po. 7:8. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Ano po ang layunin ng pagkakabuo ng church administration? Para baliwalain yung God rules, papalitan. Kaya sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng Isayas, sinalangsang ang kautusan, binago ang alituntunin. Sino pong katuparan kung bakit sila naging taksil? Isayas 20. Dapat si Manalo mismo, alam naman natin si Manalo, hindi naman nalilipasan ng gutom. Hindi naman mukhang gutom. Kung titingnan natin si Manalo, nagkukutis babae, pati yung kanyang mga ministro. Oh. Sarap ng buhay nila. Pero dapat yung kanilang turo, huwag nilang kalabanin. Kinalaban niya yung turo nila. Turuan muli si Manalo at ang kanyang mga ministro ng pandoktrina numero 1. Sino magtuturo? Sino magtuturo? Alam niyo po ang pinakalayunin para mabaliwala yung mga utos ng Diyos.
Alam nyo, kaya si Manalo po, mas maganda babasahin natin. Aklat po ng Marcos. Marcos din, sa Gis. Dito po, sa Gis, 42. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang itinuturing na pinuno ng mga Hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Alam niyo po, si Manalo, para mapasunod niya yung mga tao niya o yung mga miyembro niya sa kanya. Nagbuo siya ng church administration. Kaya kung babasahin natin ng 42, hindi na po bagong bagay yung ginawa ni Manalo. Para mapasunod niya. Kaya kung tawagin ko kayo, iglesia ni Manalo. Kasi po, sa tunay na iglesia ni Kristo, kung palabasa po kayo ng Biblia, sa tunay na iglesia ni Kristo, halimbawa si Kristo ang ulo, ang katawan, ang iglesia, hindi po galing kay Kristo ang turo. Hindi po galing ang turo. Manapa ang sabi ng Diyos, mas maganda po babasahin ko sa inyo. Aklat po ng 12, aklat ng Deuteronomio, 12:32, ganito po ang ating matutunghayan. Kung anong bagay ang iniutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan, ni babawasan. Ang mga utos ng Diyos, huwag dadagdagan, ni babawasan. Kaya galing po sa Diyos. Kaya bilang ulo si Kristo po kinikilalang Panginoon, kinikilalang ulo, kinikilalang tagapamagitan. Pero hindi kanya yung turo. Mas maganda po babasahin ko, pinatutunayan niya. Mas maganda babasahin ko sa inyo, Kapitulo 7, talatang 16, aklat po ng 1. Ganito ang ating matutunghayan. Pansinin po ninyo kung ano nakalagay rito. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Bilang ulo, bilang pangulo, bilang may-ari, Mateo 16:18, hindi po gumagawa ng turo o aral si Kristo bilang ulo. Yung miyembro, yung tinatawag na iglesia. Ang iglesia po kasi, mga alagad. Ang terminong iglesia, sa English po, follower, disciple. Wala po rito sa iglesia na magbubuo ng church administration para gumawa o magbuo ng administrative. Wala po niyan. Lahat po galing sa Diyos. Kay Manalo. Kay Manalo. Nagbuo po siya ng church administration. Dapat tinuruan si Manalo. Huwag ka naman magbuo ng church administration. Ano pang silbi ng Biblia? O mga utos ng, si Manalo po kasi saking. Ito po kasi ang pinakalayunin niya. O pinakalayunin niya, kaya nagbuo po siya ng church administration. Ganito ang ating matutunghayan. Nakulat po ng Ikalawang Pedro, Kapitulo 2, talatang 3. Sa kanilang kasakiman, dilinlangin nila kayo ng matatamis na pangusap upang makuha ang inyong kayamanan. Matagal nang handa ang hatol sa kanila at ang pupusa sa kanila ay hindi natutulog. Ang layunin ni Manalo, kailangan po kasi niya na makuha yung kayamanan ng mga kaanib. Bilang umaasa lang sa limos, kinakailangan po ipinakikilala niya na mayaman siya. Meron siyang eroplano. Meron siyang bahay sa Cordes Park. Sa kabila po na nanlilimos lang. O sino po mas mapalad sa inyong reliyon? Yung nagbibigay, binibigyan. Kaya huwag po kayong magagalit sa akin. Kaya ang sabi ng Diyos, manggagawang nagsisigaw ang may kataksilan. Dapat tinuturuan, halimbawa yung mga kaanib na nagko-comment sa akin, ang sinasabi nila saan ba galing counsel yan? Kayo, tinatanong ko kayo, meron ba kayong tinatawag na, o alam nyo ba yung tinatawag na administrative rules?
Alam niyo po, sa Iglesia ni Manalo, hindi po administrative rules. Majority ang nakakaalam niyan. Ang alam nila, mga pasya ng pangangasiwa. Bakit mo ginagawa yan? Pasya ng pangangasiwa. Yung termino pong pasya, kung matalino po kayo, sa English po niyan, desisyon. Iba yung desisyon sa administrative rules. O tatanggapin natin, pansamantala, saan nagmumula yung desisyon ni Manalo? Sa God rules o sa administrative rules? Yung po bang mga God rules na nakasulat sa Biblia, dapat bang dagdagan ng administrative rules? O dapat bang palitan ng administrative rules? Kayo na po ang pumato. Kaya si Manalo, pinasunod niya yung mga miyembro sa kanya. Pinasunod niya. Sa magitan po ng chapter administration. Kaya nagpakilala siyang executive. Alam niyo po, yung terminong executive, hindi dapat gawin. Hindi dapat gawin yan. Hindi ka dapat magpakilala na executive. Alam niyo kung bakit? Kasi po, nagtataka yung iba eh. Si Manalo, hindi. Ewan ko kung bakit yung iba na bakit hindi ka dapat bakit hindi ka dapat magpakilalang executive? Nagmamataas ka eh. Wala ka namang alam. Ang tunay na Iglesia ni Cristo, sa tunay na Iglesia ni Cristo, wala pong magpapakilalang executive. Alam niyo kung bakit? Babasahin ko sa inyo. Pagtuturo rin ni Cristo. Marcos Kapitulo 10, talatang 44, 43, 44, 45. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Ito na. Ngunit, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Masasabi mo bang lingkod yung executive? Yung executive mo, tuturuan mo ba na, kapatid ang tungkulin mo mangaral nagtatago ka sa opisina di tinadyakan ka niyan. Ulitin ko. Mas maganda po, babasahin ko sa 42, 43, 44, 45. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sasabihin mo bang alipin yung executive? Masasabi mo ba? Kapag ka nagpapakilala kang tagapangaral, magagawa mong mangaral. Kasi nagpapakilala kang mangaral. Halimbawa, ministro, magagawa mong mangaral. Bakit nagtatago ka sa opisina? Meron bang itinuturo na magtatago ka sa opisina? Wala. Bakit nagpapagawa ka ng opisina? Mainit sa labas naka-aircon naka-red carpet. Ulitin ko po 44. At sino bang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran. Ulitin ko, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran. Si Manalo, nabubuhay lang sa limos, naka-aeroplano. May magandang opisina. Lahat. Sino bang pinaglilingkuran ninyo? Ipinag-utos ba ng Diyos? Ito yung mga tagapagturo ninyo para magkutis babae sila. Ibigyan nyo lahat. Aeroplano, bahay sa Fort Gaspar. Nakakaawa. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa katutubos ng marami. Ang Kristo, ibinigay ang kanyang buhay. Si Manalo, pera lang, hindi makapagbigay. Yung mga ministro ni Manalo,
Makakapagbigay ba yan ng pera? Pero kung magturo, pati buhay ko ang aking tagapangasiyo, ibibigay. Pera lang, hindi makapagbigay. Bakit hindi walang karapatan magtrabaho eh. Binibigyan lang ng limos. Sino pong mas mapalad sa inyong reliyon? Ang nagbibigay, binibigyan. Bakit nagagawa nila yan? Sila sinusunod eh. Sila sinusunod eh. Dahil dun sa sinatawag na church administration. Kaya po yung, alam niyo po, dagdag kaalaman. Kaya po yung kinikilala niyong executive minister, hindi niyo po magawang pabasahan ng talata ng Biblia. Pero kung magagawa niyong pabasahan ng talata ng Biblia, ang babasahin ko sa inyo, Pilipos. Ganito ang aking matutunghayan, aklat po ng Pilipos, Kapitulo 2. Ito po, babasahin niyo lang. Dito po sa 7:8. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay itinilagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo. Ganyan ba ang katwiran ni Manalo? Kapatid nanglilimos ka lang. Umaasa ka lang sa limos na bigay ng mga kaan. Nakabahay ka sa Porgaspar. Inari mo bang kalugihan ang mga bagay? Nagpapayaman ka sa mga miyembro. Kaya po ang mga kaanib ng iglesia ni Manalo, hindi nila pwedeng pabasahan ang mga ministro nilang ganito. Unang Korinto 4. Pasinin po ninyo Kaya si Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi sila pwedeng pabasahan ng Biblia. Bakit? Sasalta hindi akma. Babasahin ko sa inyo unang Korinto, Kapitulo 4, talatang 11, 12, 13. Hanggang sa oras na ito ay nangagugutom kami. Si Manalo ba, nalilipasan ba ng gutom? Pwede bang basahin ni Manalo ito at ang kanyang mga ministro? Umaasa lang si limos, nagkukusis babae. Unang Korinto 4, 11, 12, 13. Hanggang sa oras na ito ay nangagugutom kami at nangahuhuaw, mga hubad, mga tinampal. Wala kaming tiyak na tahanan. Babasahin ba ni Manalo ito? Wala daw siyang tiyak na tahanan. Nasa Porgaspar. Pangmayaman na lugar. Naka-aeroplano. At kami nangagpapagal. Wala mang karapatan magtrabaho. At kami nangagpapagal, nangagsisigawa sa aming sariling mga kamay, bagamat inuupasala, kami nangagpapala, bagamat mga pinag-uusig, ay nangagtitiis kami, bagamat mga sinisira ang puri, ay aming pinamamanhikan. Kami naging tulad ng yagit sa sanlibutan. Nagkukutis babae ka Yagit ka ba? Suka lang lahat ng bagay hanggang ngayon. Kasi Manalo, hindi siya pwedeng pabasahan ng Biblia. Babasahan mo ba ng talata? Pilipos, Kapitulo 2, talatang 7-8. Inari ba niyang kalugihan ang lahat ng bagay? Siya ba'y yagit? Bakit naging ganyan? Kaya po ang Iglesia ni Manalo, yung mga miyembro nagagalit sa akin. Bakit sila nagagalit? Dahil kulang ang kaalaman, karunungan. Ang inyong reliyon, ang ikatlong bahagi po, hindi na natiling nasa uring Iglesia ni Kristo.
Dahil si Manalo nagbuo po siya ng church administration para gumawa ng administrative rules. Bukang bibig ng iglesia ni Manalo, mga pasyan ng pangangasiwa. Ang iba nga, pagkaalam pa nga nila, tuntunin ng pangangasiwa. Kaya turuan si Manalo mismo ng pandoktrina numero 1. Kung ang numero 1, kung pwedeng dagdagan o palitan ng administrative rules. Kaya po ang sinusunod ninyo si Manalo, hindi po ang Diyos. Sa pamagitan po ng church administration. O, paano po mga kaanib ng iglesia ni Manalo? Kasi napupunan nila bakit po purong iglesia ni Manalo ang inyong tinitira? Mas maganda po babasahin ko sa inyo. May dahilan yan. Babasahin ko sa inyo aklat po ng Jeremias 6:22. Jeremias 6:22, pakinggan po ninyo kung bakit laging iglesia ni Manalo ang ating pinupuna. 6:22. Ganito ang sabi ng Panginoon, narito ang isang bayan ay magmumula sa ilagaang lupain. Ito po yung itinuturo ko. Isang bayan na magmumula sa ilagahan. Kasi po ang iba, inahanap nila ako. Kala po nila, ang banggit pong ilagahan dito ay yung pong nasa Pilipinas, nasa norte. Kaya hinahanap po nila ako sa Tarlac. Hanggang sa isang araw po, meron pong dumating na kaso, kala nila nasa Tarlac po ako. Wala po. Totoong parte ng norte yan. Pero wala po ako sa norte ng Pilipinas. Ito po ang tinutukoy na norte rito, ito po yung Europe. Nililiwanag ko lang po para wag nyo na akong hanapin sa Tarlac. Ako po ay nasa Milan. Ang isa sa mga bahagi ng Europe, ang Italy. Ang isa sa bahagi po ng Italy ay yung pong Milan. Ganitong sabi ng Panginoon narito, ang isang bayan ay magmumula sa hilagaang lupain. At isang dakilang bansa, ito po yung kay Manalo, ay pupukawin mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Pinupukaw, ginigising. Ang ibang termino po ng pupukawin, gigisingin. Bakit sila pupukawin, gigisingin? Naging manggagawang taksil sila, Isaiah 24:16. Dahil hindi po nanatiling God rules. Napalitan po ng administrative rules. Dahil si Manalo, si Ginoong Peranji Manalo. Kasi po, yung ibang mga tumiwalag sa iglesia ni Manalo, noong 2016, ipinakikilala nila ang Isaiah 24:16 na tupad kay Eduardo Malinggi po. Sa panahon pa po ni Peranji Manalo. Kung papasinin po ninyo, ito po yung administrative rules na kanilang ginawa. Ang church administration po, ito po sa pangunguna ni Manalo, gumawa po siya ng administrative rules. Ang isa sa mga administrative rules niya, yung 1 Kapitulo G, talatang 12 hanggang 13. At yung pangalawang administrative rules ni Manalo, yung ikalawang Korinto 2:17. Ang nagtuturo rito ay si Kristo. Ipinakikilala niya rito na ang upahan, hindi tunay na tagapagturo. Ang ginawa ni Manalo, para magpaupa siya, nagbuo po siyang tinatawag na BEM. Nagsimula po noong 1980. Sa panahon po ni Peranji Manalo. Nagkaroon po ng bayan. Ito po ang ikalawang Korinto, ito po yung tinatawag na pagnenegosyo ng pasugo sa murang halaga. Na dati ang ibinebenta ni Manalo sa kanyang mga membro ay 10 pesos, ngayon 25 pesos. Ikalawang Korinto 2:17 to the English version. Sa panahon din po ni Peranji Manalo, hindi po panahon ni Eduardo Manalo. Sa panahon po ni Peranji Manalo, kaya ganyan po nilang itinuro na si Felix Y. Manalo, huling sugo. Dahil po yung lahat ng kumikilala kay Felix Y. Manalo, huling sugo, hindi na po pwedeng magpakilala na sugo. Kailan po namatay yung huling sugo nila? Mas maganda po, babasahin ko sa inyo. Paborito ng iglesia ni Manalo to.
Lalo na yung mga nakikipagdebate. Babasahin ko sa inyo. Ito po, paborito ng Iglesia ni Manalo. Apocalypse 7:2-3. Apocalypse 7:2-3. Ganito ang ating matutunghayan sa paboritong paborito. At nakita ko ang ibang hanghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Nataglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ang tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkalobang maipahamak ang lupa at ang dagat. Na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang noo ang mga alipin ng ating Diyos. Mag-uumpisa po sa isa. Isang anghel na muha na umaakyat sa sikatan ng araw. Mag-uumpisa sa isa. Ang banggit po sa 3, aming matatakan. Papaano po yung pagtatatak? Sa pamagitan po ng pagtuturo. Efeso, Kapitulo 1, 13-14. Kung babasihin po natin. Baka naman po, marami kasing, dito po, isang anghel. Kasi ang iba, yung pong anghel na tinutukoy dun ay ministro. Ganito ang ating matutunghayan sa isang pasugo para maunawaan at maintindihan ninyo. Sila rin po ang magsasabi kung ano po yung anghel na umaakyat sa sikatan ng araw. Isang pasugo po ng Iglesia ni Manalo ang magtuturo. Ito po, ang pasugo. Ito po yung pasugo. Ganito ang ating matutunghayan. Hindi mauunawaan ng kahit sino na lamang. Yun po yung title. Ang sumulat nito ay si Emiliano P. Magtoto Sr. Ang kahulugan ng salitang anghel ay sugo. Ang ibang anghel na hinuhulahan sa Apocalypse 7:3 ay tao. Sa likas na kalagayan, siya ay tao. Ministro ng Ebanghelyo. Ang terminong sugo, ibang termino po ministro. Kaya pagka nilagyan mo po ng huling sugo, huling ministro. Sino po ang ipinakikilala nilang huling sugo o huling ministro? Si Felix Y. Manalo. Bakit nila ipinakilalang huling sugo o huling ministro si Felix Y. Manalo? Nagbuo po sila ng chapter administration. Sino po ang nagbuo ng chapter administration? Si Perangi Manalo, yung anak niya. Ilan ang umaakyat na sikatan ng araw ng mga ministro? Hindi po iisa. Kasi po ang banggit doon, amin. Kaya pagka pinatay po nila yung paniniwala nila sa Apocalypse 7:2. Ilang ministro ang umaakyat sa sikatan ng araw? Napakarami. Bakit nila itinuro si Felix Y. Manalo? Kasi po dahil po doon sa paghahangad na magkaroon ng kayamanan sa kabila po na umaasa lang sa limos. Kaya po ang Iglesia ni Manalo. Huwag po kayong masasaktan. Suriin ninyo, siyasatin ninyo. Ang inyong reliyon hindi na po reliyon. Front na lang ang reliyon. Ang totoo niyang pamumuhunan. Kumbaga si Manalo nagsamantala. Ang unang-unang niloko niya yung mga membro. Kasi po, bakit niya naloko yung mga membro niya? Hindi sumapat sa kanya yung voluntary contribution. Ibig sabihin, sino po ang nagbibigay ng voluntary contribution? Mga kaanib. Hindi niya pwedeng turuan para maging ministro ng libre. Kapatid hindi po kasi sa amin ng voluntary contribution, kailangan namin magpaupa. Kailangan namin sumingil ng tuition fee sa pamagitan ng pagtuturo ng Ebanghelyo. Kailangan namin mamuhunan sa pamagitan ng pasugo. Kailangan kikita ang pasugo.
Kumbaga kayo po mga kaanib, igigisa namin kayo sa sariling mantika. Ang ginawa po kasi nila, itinuro na nga ni Kristo ang upahan hindi tunay na pastor. Itinuro na nga. Dahil sa kasakiman, kailangan nilang gawin. Kaya binaliwala nila yung turo ni Kristo. Kaya sa Iglesia ni Manalo po, hindi pwedeng, mas maganda po babasahin natin. Kapag ka po kasi may bayad, hindi mo na masasabing kaloob. Babasahin ko sa inyo unang Korinto 14, mas maganda babasahin ko sa inyo. Unang Korinto 14, talatang 29. Ganito po ang ating matutunghayan. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos. Ulitin ko po para mapakinggan ninyo. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos. Paano mo sasabihin kaloob kung nagbayad sila? Sasabihin ba ni Manalo o mga kapatid, sa ating reliyon, sa ating iglesia, wala na pong tumatanggap ng kaloob. Kasi po, bungak po ng aking ginawa, nagbuo po ako ng church administration para sumingil po ng upa o bayad. Kaya hindi pwedeng walang bayad. Kaya lahat po ng mga tagapagturo ninyo ngayon na nakikita, hindi po sila naging ministro dahil sa kaloob. Nagbayad po sila. Ipagmalaki nga na dapat ni Manalo yun, pero hindi. Hindi sila makakatanda yan. Kaya sa tunay na pagsamba o pagtitipon, ang may karapatan yung tumanggap ng kaloob. Naalala ko yung sinabi ni Kristo sa 4:11. Ganito ang ating matutunghayan. Aklat po ng Marcos, Kapitulo 11. Marcos, Kapitulo 4, talatang 11. Sino nagtuturo rito? Si Kristo. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makahalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Paano mo sasabihin? Sino nagturo rito? Si Kristo. Itinuro niya sa 12 apostol. Sa inyo ipinagkaloob. Anong ginawa ni Manalo? Kinalaban niya. Alam naman natin, ang lumalaban sa katotohanan, ang diablo, ang pinakaama ng mga kumakalaban sa katotohanan. Ang diablo, sino po yung kumakalaban sa katotohanan? Itinuro na nga ni Kristo, sa inyo ipinagkaloob. Dapat sinabihan si Manalo, kapatid, bakit tayo sisigin ng bahay? Una, sa pamagitan pa lang ng abuloy, donasyon ng mga kaanib na ito, bakit hindi pa natin sila tuturuan ng libre? Dahil sa abuloy nila, kumakain tayo. Nabubuhay tayo. Naalala ko yung isang ministro ni Manalo noong 1986. Kapatid pagsasamantala na yun Hindi ba sapat ang abuloy, donasyon? Ewan ko kung hindi ko maalala kung anong title o anong nasa himnaryo, pero ito binago na ng tono. Utos ng Diyos sa atin, tayo ay mag-abuloy, o kaya ating sundin, tayo ay magpatuloy. Alam niyo po, dahil sa abuloy, nakikita nila. Kaya nangyari po, ginamit na puhunan ang abuloy ng mga membro. Ang layunin, igisa sa sariling mantika ang mga kaanib. Igisa sa sariling mantika. Lantaran po yan. Kaya po, huwag po kayong magagalit kung tinatawag namin kayong Iglesia ni Manalo. Dati rin po akong kaanib sa Iglesia ni Manalo, baka kala nyo. Kusa lang akong umalis noong 1995.
May 1. Diyan po ako ipinanganak kung tawagin handog. Nag-aral po ako sa pagkaministro. Hindi po ako nakapagtapos. Naka 1.5 year lang sa EBCO. Kasi po noong 1974, nagkaroon po ng EBCO. 1974. Noong 1980, nagkaroon ng BEM. Pagdating po noong 1980, nagdalawa yung pag-aaral sa pagkaministro. EBCO, kung tawagin po nila, EBCO Evangelical College, at saka yung BEM, Bachelor Evangelical Ministry. Pagdating po noong 1986 September, dumating po yung desisyon ni Manalo na pag-isahin na lang yung pag-aaral. Lahat ng nagsisipag-aaral ng EBCO, dadalhin na sa BEM, pero may bayad. Kaya noong 1986, October, lahat ng nagsisipag-aaral ng EBCO, papasok ng BEM. Ang problema, may bayad. Kaya tinatanong ko kayo, yung po bang mangunguna sa inyong mga pagsamba o pagtitipon, halimbawa mga ministro ninyo, tumanggap ba sila ng kaloob? Hindi na. Hindi na. Alam niyo po, kaya sa Iglesia ni Manalo, hindi nakaloob. Nakikita lantaran, sinuway nila yung utos. Kaya ganyan po akong nagtuturo. Muli kong itinuturo yung kasi po nagtataka yung iba. Ang akala nila, kasi po may paniniwala ang Iglesia ni Manalo, mas maganda babasahin ko yung paniniwala ng Iglesia ni Manalo. Sa isang pasugo rin, kung anong paniniwala ng Iglesia ni Manalo. Ang nagturo nito, pagkaalam ko, si Bienvenido si Santiago rin. Ganito po ang ating matutunghayan. Ewan ko lang kung makikita ko. Ito po, nakita ko yung pasugo. Kasi po, ang paniniwala ng Iglesia ni Manalo, ang pasugong ito, volume 47, number 11, November 1995. Ang sumulat nito, pagkaalam ko, si Bienvenido si Santiago. Siya po ang isa sa mga church administration ngayon. The Church of Christ Today in Bible Prophecy. Anong sinabi niya rito? Ito po. Actually, the main reason why many people are converting to the Iglesia ni Cristo, yung po kay Manalo, is the realization that this is the true Church of Christ today. The fulfillment of the Bible prophecy concerning the third and last group of people. Ang paniniwala po ng Iglesia ni Manalo, ang ikatlo ay last group na. Pagka binasa po natin ang Jeremiah 6:22, meron pong isang bayan ng Diyos na magmumula sa hilagaan. Ang tungkulin o gawain nito, pupukawin ng ikatlo. Kaya ayaw po nilang basahin ng Jeremiah 6:22. Itong paniniwala ng Iglesia ni Manalo, the third and last group. Kapag ka po kasing third and last group, wala nang ikapat. Dito nabibigla ang Iglesia ni Manalo. Babasahin ko sa inyo. Daniel 11:13. 11:3-4. Tatlo nga lang ba? Ang babasahin ko sa inyo, aklat po ng Daniel 11:3-4. Pasinin po ninyo kung anong nakalagay rito sa At siyang makapangyarihang hari ay tatayo na magpupuno na may malaking kapangyarihan at gagawa ng ayon sa kanyang kalooban. At pagkatatayo siya ay mababahagi. Ay magigiba ang kanyang kaharian at mababahagi sa apat na hangin ng langit. Ang kaharian po, mababahagi sa apat. Hindi po tatlo. Kaya po yung terminong the third and the last group, mali po yun. The third, tama. Pero pagka nilagyan mo ng last, mali po. Bakit? Naging manggagawang taksil sila. Hindi po nanatiling nasa uring Iglesia ni Cristo. Paano po natin mapapatunayan na ito yung Iglesia ni Cristo? Ganito po nga itong mababasa sa Efeso. Mas maganda po, babasa ay Colosas
Kolosas, ganito ang ating mababasa sa Kapitulo 1, talatang 13-14. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak na kanyang pag-ibig, na siyang kinuroonan ng katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang kaharian ni Kristo mahahati po sa 4, hindi po 3. Kaya ang tunay, pag-aralan po ninyo ang tunay na iglesia ni Kristo. Ang tunay na iglesia ni Kristo mahahati sa 4, hindi po 3. Ang tunay na iglesia ni Kristo nanggaling po sa Diyos. Tunay na iglesia ni Kristo nanggaling po sa Diyos ang turo. Hindi po galing ng sentral. Hindi po galing kay Manalo. Ang iglesia ni Manalo, ang sinusunod po nila yung administrative rules na gawa ng church administration. Kaya naging manggagawang taksil sila sa harap po ng Diyos. Kaya kung sino man po yung mga nagagalit sa atin, kung meron po kayong kilala sa mga ministro ni Manalo na may talino, mas gusto ko pa nga, si Ramil Parma, Joe Ventilas yun. O kung sino po yung ipinagmamalaki nilang debater. Naghahamon po ako ng debate, diskusyon. Ang tunay kong pangalan, Renato Miranda Pasukin. Narito po sa Milan, Italy, para maunawa at maintindihan po ninyo. Kaya yung pong turo ng Iglesia ni Manalo. Kaya kita nyo ang Iglesia ni Manalo, namumuhunan na lang sila. Gamit ang voluntary contribution. Inihimok nila yung mga membro na pumunta sa tinatawag na Philippine Arena para kumita. Inihimok nila. Kumbaga, ang nakukuha nilang voluntary contribution, nagagamit lang nilang puhunan. Ang Iglesia ni Manalo, negosyo. Kaya si Manalo, negosyante. Front na lang nila yung reliyon. Yan po ang kinagugulat. Totoo na po, nakikita nyo naman lantaran. Nagpapakilala siyang ministro, hindi siya lalabas para mangaral. Nagtatago nga. Yung mga ministro, hindi rin po sila makakita ng tuturuan. Kaya ang ginagawa po nila, ang tawag nila pamamahayag. Pinipilit nila yung mga membro magdala ng tuturuan para magkaroon siya. Hindi po sila maghahanap ng tuturuan. Pero nagpapakilala silang ministro. Kumbaga, si Manalo at ang kanyang mga ministro nagtatago sa tinatawag nilang mga opisina. Pero nagpapakilala silang tagapangaral. Pababasahan mo ng talata, ayaw. Bakit? Pero nagpapakilala ang ministro ng katwiran. Nagpapanggap lang sila. Kaya nawa sana naunawan at naintindihan po ninyo. Hindi po nanatiling nasa uring Iglesia ni Kristo ang 3 bahagi. Naging Iglesia ni Manalo. Kung meron po kayong tutol, tumutol kayo. Mag-comment po kayo. Marami pong salamat sa inyo.